Bagaman marami ang nagulat, sa ilang nangunguna sa senatorial race, mas kaabang-abang na ngayon ang dulo ng listahan. Dikit-dikit pa rin kasi ang bilang ng mga boto kaya ayon po sa mga eksperto, kailangang maghintay muna bago makasiguro. Nakatutok si Mark Salazar. Kahit laman ng survey ang posible niyang pangunguna sa senatorial race, nagulat pa rin aniya si Senador Bongo sa resulta ng bilangan. Nasorpresa po ako sa naging resulta. Referendum po ito sa amin bilang incumbent senator. Ito po yung performance rating namin kung nagtrabaho ba kami sa loob ng 6 na taon. Kasunod ng panalo, binanggit niya at ng kapartidong si Senador Bato de la Rosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa lahat po ng sumusuporta at nagtitiwala sa akin, of course, kay dating Pangulong Duterte na naging mentor ko po sa pagsiservisyo. Ito pag-angat natin ngayon dito sa partial results ay it came with a very heavy price. At yan yung freedom ni Pangulong Duterte. Mga kabataan naman ang pinasalamatan ni Bam Aquino na nagulat din sa pagpangalawa naman niya sa latest count. Very unexpected po ito. From the first day and the last day, ang namin po talaga ang kabataan at tinulong at the first order of this business is ibalik natin yung pondo para sa edukasyon. Handa naman daw si Congressman Erwin Tulfo na makipagdialogo sa kanyang mga posibleng makatrabaho sa Senado, lalo aniya para sa healthcare. Official na tayo na, miyembro ng Senado din, kakausapin po natin. Lahat siguro ma'am, from the opposition, from the left, from the right, para how can I help? Nagulat din si dating Senador Kiko Pangilinan sa tila nakaambang pagkapanalo. Bagaman tinodo daw nila ang pagpaparating ng kanilang mensahe nitong huling mga araw ng kampanya. It came as a surprise. Tuloy-tuloy yung aming panawagan na tumatakbo tayo dahil kahit tayo'y naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas. Nagkaroon kami ng last caravan. So we ended very strong. Ang mga nasa dulo naman ng Magic 12, hindi pa raw nakasisiguro lalo't as of 4:30 p.m., hinihintay pa ang halos 1,000 election returns. Dikit kasi ang bilang ng kanilang mga boto at maaari pang magpalit-palit ng pwesto. In case magbabago, ang pwedeng gumalaw yung nasa 10, 11, 12. Yung bottom, ma'am. No? Yung nasa ibaba, yun ang competitive area. Opo. Ibig sabihin, baka malaglag yung 12, may ibang pumasok. Yung pwedeng mag-change ng position yung 10 and 11. Sa ngayon, nasa dulo ng Magic 12, sina Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Kasunod naman nila sina Ben Tulfo at Bong Revilla. Halos hindi naglalayo ang kanilang mga figures mula dun sa 10, 11, 12. So, pwedeng gumalaw, ibig sabihin. Although yung magkakadikit din yung numbers ng mga nasa medyo gitna, pero sila mismo ang pwedeng mag-change lang. Pero mukhang mukhang okay na sa kanila yung 1 to 9, 10. So yung 10, 11, 12, yun ang medyo pwedeng gumalaw. Mark Salazar, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025.